Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. Pagkaalis nga pala ni Daddy papunta sa trabaho ay nahiga na nga lang din muna ako at hindi ko nga namalayan na nakatulog pala ako. Nang magising nga ako at eto ang ginawa naman ng aking magaling na anak. Pinaglaruan lang naman yung kanyang pulbo at ikinalat ito sa sahig. Kaya bumangon na lang din ako at ipinaganda ko siya ng pagkain dahil nga nagugutom na nga daw siya. Habang kumakain ng anak ko ay bigla nga dumating si mami niya dahil nga susunduin nga daw siya. Pinaliguan ko na nga lang din ito ng mabilis dahil nga napakainit na pagbiyahe nila papunta sa kanila. Hinayaan ko na nga lang din muna ito maglaro dahil nga kukuha muna ako ng damit niya na dadalhin niya at yung mga susuotin niya. At dahil nga sa kalikutan niya ay nahulog nga siya sa higaan at dali-dali ko nga siyang binuhat dahil nga tumama yung ulo niya. Mabuti na nga lang at ganito lang din kababa yung pinaghulugan niya at hindi naman ganun kataas. Dinampian ko na nga din agad ito ng yelo para naman hindi lumaki yung bukol niya. At nung natigil lang nga siya sa pag-iyak ay binihisan ko na nga rin agad siya dahil nga naghihintay ang mami niya. Hindi naman ganun katagal yung pag-iyak niya kaya nga lang siguro nga nasaktan siya at nagkabukol nga siya. At tingnan nyo nga at kahit na nga nagkabukol siya, itatawa-tawa pa nga siya. Nang matapos ko na nga siyang bihisan, ay sinuklayan ko na nga lang din muna siya. At dahil nga napakainit ngayon, kaya naman tinalian ko na lang din ang buhok niya dahil nga lagi na lang nakakalat sa mukha niya. Naiirita din kasi siya lalo na kapag pumapasok sa mata niya yung buhok niya. Kaya naman itinali ko na lang ito kahit medyo basa pa. Nai-ready ko na nga rin pala yung dede niya tsaka yung mga damit na dadalhin niya. At inilagay ko na nga rin ito sa bag niya. At nang matapos ko na ang ayusin yung buhok niya, inihatid ko na nga rin sila sa labas dahil nga ayaw niyang sumama kapag hindi ako sumama papunta sa labas. At nang makalis na nga sila ay dumiretso na agad ako dito sa kusina namin para naman makapaghugas na dahil nga nakatambak na rin yung mga hugasan ko. At para tuloy-tuloy na rin yung pagpapahinga ko mamaya ay tatapusin ko na rin yung mga gawaing bahay para naman wala na rin akong isipin na gagawin mamaya. Sana nga rin ay hindi muna ako dapuan ng katamaran dahil nga ang dami ko pa rin tupiin sa loob ng kwarto namin. Gusto ko na nga rin matapos yun para naman makapaglinis na rin ako sa kwarto at para maaliwalas na rin tingnan doon dahil nga napakadumi na dahil nga sa tupiin. Nahihirapan na nga rin ako maghanap ng mga partner ng medyas ni Daddy dahil magkakahiwalay na nga ito kaya nga kailangan ko pa talagang ibuhos yung mga tupiin para naman makita ko yung mga partner nito. Sumabay pa nga ang init ng panahon kaya naman nakakatamad talaga kumilo lalo na sa loob ng kwarto namin dahil nga para kang sinisilaban dahil nga sa init. At kahit nga dalawang electric fan ang gamit mo ang init pa rin at parang apoy nga ang binubuga nito. At dahil nga walang makulit at walang nanggugulo habang naglilinis kaya naman inumpisahan ko na nga lang din muna maglinis dito sa kusina namin para naman kung sipagan man ako mamaya sa sala naman at sa kwarto. At dahil hindi pa rin naman sinusumpong ng pamamanhid ang katawan ko kaya naman gagawin ko na rin din muna to para naman mabawas-bawasan na din yung trabaho ko. At nang matapos na nga ako sa kusina ay tinunggaban ko na nga agad yung mga tupiin ko at baka sunggaban pa ng iba. Mabuti nga kung may susunggab wala talaga. Dahil ako lang naman talaga aasahan pagtutupi nito. Nagkakape nga pala ako habang nagtutupi ng mga oras na yan dahil nga gutom na nga rin ako. At nanonood nga rin ako sa YouTube para naman malibang habang tinatapos ko yung tupiin ko. Masakit nga lang din sa likod dahil nga nakakangalay din umupo. Dahil ganito lang talagang pwesto ang nagagawa ko. Ganitong upo lang din kasi ako komportable dahil nga kapag nagbago ako ng pwesto ay makangalay agad ako at naiipit din kasi ang tiyan ko. Napakahirap kasing humanap na magandang pwesto lalo na kung buntis ka. Kukunti lang din pala itong tupiin ko at madami lang kasing tingnan dahil nga malalaking damit ang mga nandito. Isama mo na rin yung mga jacket kaya naman napupuno agad yung laundry basket at akala mo madami na nga. Pero nung natupi ko na nga ito lahat kukunti lang pala. Karamihan talaga yung malalaking damit na ginagamit ko at mga ginagamit ni Daddy. Kukunti lang din naman yung mga damit ng anak ko dahil nga yung iba nasa sampayan pa. Sa sunod ko naman ulit, tutupiin yung mga nasa sampayan dahil nga yung iba basa pa at yung iba naman nakatambak lang doon sa sampayan. Pupunuin ko na nga muna ulit itong laundry basket namin bago ko naman galawin. Mas mabilis nga mapuno yung basket namin na lagayan ng tupiin kesa naman sa basket na lagayan ng labahan. At nang matapos ko nang tupiin lahat ay inilagay ko na nga rin ito sa mga damitan namin. At hindi na nga rin napupuno yung damitan namin dahil nga laging nasa labahan o kaya naman laging nasa tupiin. Nakakapagod nga din pero masarap talagang pagmasdan kapag wala ka ng gawain. Lalo na makita mo yung basket mo na wala ng labahan o kaya naman wala na ng tupiin. At dahil dyan mahaba-haba na rin ang pahinga ko dahil tapos na ang mga gawain ko. At yan na lang po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless!